Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Narito po ako para maghatid ng ating devotion para sa gabing ito. Ang topic po natin para sa week na ito is a disciplined, well-maintained devotional life, disciplined Bible intake. Pero ngayong gabi po, ang magiging title ng ating message is a disciplined devotional life, lessons from Ezra. So ngayong pong gabi, atin pong aalamin ano ba yung matututunan natin mula kay Ezra. So si Ezra po ay isang Bible character. So bago po tayo magsimula sa atin pong maikling devotion, let's pray po muna. Lord God, thank you Lord for this evening na makakapag-aral po kami Panginoon ng iyong salita. And I pray Lord that you will help us Lord understand your word. And I pray Lord that you will teach us and you will transform us to be more like you. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang tanong ko po sa bawat isa sa atin muna, bakit ba mahalagang magkaroon tayo ng disciplined devotional life? Sabi nga po sa Bible, sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa salita ng Diyos. So, kagaya ng tinapay o kagaya ng pagkain na nagbibigay sa atin ng energy araw-araw at nagbibigay sa atin ng buhay, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay din sa atin ng buhay. Siya po ay nagbibigay ng lakas sa ating spiritu, maging sa ating katawan, at hanggang sa atin pong pag-alis dito sa mundong ito, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin or magiging daan para malaman natin kung ano nga ba yung daan sa buhay na walang hanggan. So yun po, mahalaga pong magkaroon tayo ng disciplined devotional life upang mas maunawaan natin ang Bible, ang salita ng Diyos, para sa ating buhay. Ang ating pong verse na pag-aaralan ngayon ay manggagaling sa Ezra chapter 7 verse 10. So pwede niyo pong buksan ang inyong mga Bible sa Ezra chapter 7 verse 10. Sabi po dito, "For Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it, and to teach his statutes and ordinances to Israel." Sa Tagalog po, sabi po dito, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin ito. So maganda pong pag-aralan sa Bible yung mga Bible characters. So recently po, marami po akong tutunan ng mga Bible characters. At hindi po kabilang doon si Ezra. So talaga pong inaral natin ngayon si Ezra para malaman natin ano nga ba yung lesson na pwede nating matutunan sa kanya. So si Ezra po ay isa pong character sa Old Testament. So hindi po siya sa New Testament, sa Old Testament po siya. Ngunit alam po natin na marami tayong matututunan mula sa kanya. At kitang-kita naman po sa verse na to na sobrang siksik at makikita natin kung ano nga ba yung kailangan natin para sa ating disciplined devotional life. Ang tanong po na ating sasagutin ngayong gabi is, how can I build a disciplined devotional life like Ezra? At para madali po nating matandaan yun po ang ating pong devotion, meron po tayo ditong acronym. So ang acronym po natin ay SOAP. S-O-A-P. So S, set your heart. O, observe the word. A, apply the word, and P, pass it on. So sabihin nyo nga po sa inyong katabi, ang ating pong acronym or outline for this message is SOAP. S-O-A-P. So start po tayo sa letter S. So ang S po, set your heart. Sabi po sa Ezra chapter 7 verse 10, "For Ezra had set his heart." So sa Tagalog po, sabi doon, buong sikap. Pero dito po sa English yung focus natin, had set his heart. So ano pong ibig sabihin nito? So ang ibig sabihin po ng word na set ay firm commitment. So si Ezra po ay meron po siyang commitment. And si Ezra din po, meron siyang intentionality. Ibig sabihin, hindi nagkataon lamang, hindi dahil nasabi lamang sa kanya. Si Ezra, kaya meron siyang disciplined devotional life dahil siya po ay intentional. Dahil si Ezra po ay may commitment
Sabi po dito, Ezra's devotion is from the heart, not just out of duty. Ngayon, pwede po nating itanong sa ating sarili, yun po bang ating pagdi-devotion or pagbabasa ng Bible or even pag-attend dito sa youth fellowship, ito ba ay dahil sa duty lamang, dahil sa mga kaibigan na ating kasama, o dahil naaya lamang tayo, o ito po ay from the heart or mula sa ating puso? Nag-set ba tayo na pumunta dito sa fellowship ngayong gabi from our heart, from our puso, at intentional ba tayo? Ganun din po sa devotional life, sa discipline devotional life. Kailangan po nating magkaroon ng puso at maging intentional sa atin pong, mula sa ating puso, na aralin ang salita ng Diyos at magkaroon ng disciplined devotional life. Isa pong keyword din na gusto kong matandaan natin dito sa S, set your heart, is to prioritize. Kung ang puso po natin ay nasa pagkakaroon ng disciplined devotional life, ipa-prioritize po natin. So ano po ba yung pinaprioritize natin ngayon? Cellphone po ba, gamings, or relationship? Mahalaga po na iset ang ating heart sa disciplined devotional life sa Word of God. Yun po yung ating kailangang i-prioritize. So ang question po natin, have you set your heart to seek God daily? Pwede po natin itong itanong sa atin ngayong gabi. Inilaan ko na ba yung puso ko para kilalanin or hanapin si God araw-araw? Okay po. Punta naman po tayo sa letter O. Observe the word. Sabi po sa verse, for Ezra has set his heart to study the law of the Lord. So sa Tagalog po, pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh. So, mapapansin po natin yung salitang ginamit dito ay study or pinag-aralan. Hindi po read or basahin lamang. So, study. Minsan po kasi ang tiyatanong natin sa ating pong mga kasama, o kamusta? Nakapagbasa ka na ba ng Bible? Or tayo po sa personal natin, nakapagbasa na ba tayo ng Bible? Mapapansin po natin, paano ba nagkaroon ng disciplined devotional life si Ezra? Hindi lamang po siya nagbabasa ng Bible. Siya po ay nag-aaral or he studies the Word of God. Hindi lamang po para sa information, talaga pong sinasaliksik niya ang Word of God. Sabi po dito sa verse then, law of the Lord. So malinaw po kay Ezra na ang Bible po or ang Scripture ay hindi lamang mga salita, hindi lamang text, kundi ito po yung God's voice or salita ng Diyos. Malinaw po ba sa atin na yung binabasa natin or malinaw po ba sa atin na yung inaaral natin na salita ng Diyos kagaya ngayon ay hindi lamang galing sa internet or galing kay pastor or galing sa ating mga discipleship group leader, kundi ito po mismo ay salita ng Diyos. Ang Diyos po mismo ay nangungusap sa atin sa kanyang salita. So dapat malinaw po sa atin na ang ating inaaral ay hindi lamang po mga simpleng salita lamang, kundi ang Diyos po mismo yung nangungusap sa atin. Ngayon, ang question po natin sa point na to, do you approach the Bible with hunger to understand? Kagaya nga po nung natutunan natin last Sunday kay Pastor Sammy, sa version ko po ng Bible, sabi doon, willing-willy na aralin ang salita ng Diyos. Tayo po ba ay nauuhaw na maunawaan at matutunan ang salita ng Diyos? So okay po tayo sa letter O, pumunta naman po tayo ngayon sa letter A. Apply the word. Sabi po dito sa verse, for Ezra has set his heart to study the law of the Lord and yung pong may underline at nakabold, to practice it. So, ang iba pong sa Tagalog po, upang maisagawa niya. So, upang maisagawa ni Ezra ang salita ng Diyos. So, sabi po dito, Ezra practiced what he learned. So, kung yung opo na observe natin or natutunan natin, inaral natin, dito po sa A, apply. Hindi lamang po dapat natin natutunan yung salita ng Diyos. Hindi dapat lamang natin natutunan yung Bible verse, kundi dapat pinapractice natin to. Ang ibig sabihin po ng practice ay isinasagawa or isinasapamuhay. It is not just information, hindi lamang po tayo nagkakaroon ng disciplined devotional life
para lamang, alam ko yung verse na yan, may sa ulo akong verse, alam ko yung sinasabi sa John 3:16 or sinasabi sa 1 John 1:9. Hindi lamang to para may impormasyon ka na may pagmamalaki mo sa iba, kundi para sa transformation. Kasi yung pong salita ng Diyos, hindi lamang siya nagbibigay sa atin ng karunungan, kundi nag-guide din siya sa atin sa ating buhay. Nagbibigay siya sa atin ng direksyon kung ano ba yung dapat nating gawin at ano yung hindi nating gawin. So dapat po nating i-practice ang salita ng Diyos. Ano po ba yung fruit of real devotion? So, paano po ba nating masasabi na mayroon talaga tayong disciplined devotional life? Ang fruit po niyan ay obedience. Kung ating sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi lamang pinapakinggan, binabasa, inaaral, kundi sinusunod po natin ang salita ng Diyos. Ang question po sa atin ngayon, what scripture have you read recently that you need to live out? Ano po bang pinakahuling Bible verse na inyong nabasa ngayon or napag-aralan na kailangan mong i-apply sa buhay mo ngayon? Okay, tandaan po natin yan. And sa last letter na po tayo, letter P, pass it on. Sabi po sa verse, for Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances to Israel. Sa Tagalog po, upang maituro niya sa bayang Israel. So, hindi lamang pala iset yung heart, hindi lamang pala i-observe yung word, or hindi lamang pala i-apply or isagawa ang salita ng Diyos, kundi kailangan pala siyang ituro or ipas. Sabi dito, Ezra helped others know and obey the word. So, ang isang kakaibang ginawa ni Ezra na nagpapakita ng kanyang disciplined devotional life is tinulungan po niya yung iba. Tinulungan po niya yung bayang Israel o yung mga tao nung time na yon na malaman at makasunod sa salita ng Diyos. Bible, disciplined devotional life, hindi lamang po ito just intake. So, hindi lamang yung, ito yung natutunan ko, ito yung na-apply ko, ito yung napakinggan ko tuwing Sunday or tuwing discipleship group or tuwing youth fellowship. But, Ezra shared it. So, ito po ay ibinabahagi. Ibinabahagi meaning sinasabi niyo po sa iba, ito yung natutunan ko. Sabi sa gantong verse, mamahalin natin yung ating kapwa, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. And sineshare natin to, hindi lamang sa mga kasama nating youth sa church, kundi para sa mga non-believers, para mas makilala nila si Lord. Heart of discipleship. So sabi po dito, overflow to others. So kapag tayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos sa ating puso at sa ating buhay, ito po ay naturally na mag-overflow. Sa Tagalog po, aapaw. Umaapaw na hindi mo mapigilan yung sarili mo na ibahagi sa iba ang salita ng Diyos na iyong natutunan at iyong ina-apply sa iyong buhay. So, ang question po sa atin, are you sharing God's word to others? Binabahagi mo ba sa iba ang salita ng Diyos na iyong natutunan? Okay, so in summary po, how can I build a disciplined devotional life like Ezra? Paano ba ako magkakaroon ng disciplined devotional life katulad nung kay Ezra? Acronym po natin ay SOAP. Set your heart. Ibig sabihin po niyan, maging intentional tayo, i-commit natin yung puso natin na magkakaroon ako ng disciplined devotional life. O, observe the word. Ibig sabihin po nito, magbasa tayo, hindi lamang magbasa, i-study natin yung word of God. Mag-spend tayo ng time para pag-aralan natin ang salita ng Diyos. A, apply the word. Hindi dapat narinig lang siya o natutunan, kundi i-apply natin. Natutunan natin sa salita ng Diyos na mahalin natin ang ating, let's honor our parents. So, hindi lamang natutunan natin na kailangan i-honor natin yung parents natin para magkaroon tayo ng mahabang buhay, kundi gawin talaga natin. I-honor natin or igalang natin, irespeto natin yung ating mga magulang. And letter P, pass it on.
Pass it on, ibig sabihin, i-share natin, ituro natin sa iba, sa ating mga classmates, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapamilya, especially sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, ipasa natin, ituro natin sa kanila yung mga tutunan natin na Bible verses, especially sa ating devotion. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang practical application. Kapag nagbabasa na tayo ng Bible, so I hope every one of us meron tayong mga physical Bible, kagaya nito, or meron din tayong mga Bible na naka-install sa ating cellphone. Ito yung isang one way para may apply natin. SOAP din yung acronym. SOAP. So, scripture. First step, read a passage or Bible verse. So, for example, pagising mo sa umaga, buksan mo yung Bible mo, and then mag-read ka ng isang Bible verse. Example, yung isang Bible verse ay, let's say, John 1:1. And then, observation. Tatanong mo, what does it say? Ano ba yung sinasabi ng Bible verse na to? Nung simula pala, may salita na. Or pwedeng ganon. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Application. How can I apply it? Itatanong natin, paano ko ba may apply yung salita ng Diyos? Kung sinasabi ng salita ng Diyos na huwag magsinungaling or huwag manghusga, paano ko ba ito i-apply sa buhay ko or sa araw na ito? And letter P, prayer. Talk to God about it. So, may question mark lang dito. Disregard niyo yung question mark. Ask God, Lord God, please help me dito sa Bible verse na tutunan ko ngayon. Paano ko po siya may apply or maisasagawa sa aking buhay? And, syempre, yung dagdag ko kanina, pass it on, i-share natin to sa bawat isa. Okay, so yan po yung ating devotion today. A disciplined devotional life. Lessons from Ezra, chapter 7, verse 10. So, bago po tayo pumunta sa ating guide questions, let me pray for every one of us. Okay po? Let's close our eyes and let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong salita na aming natutunan, especially sa buhay ni Ezra. Lord, help us, Lord, na iset ang aming puso para mag-aral ng inyong salita, magkaroon ng disciplined devotional life, mag-study kami ng inyong salita. Hindi lamang kami, Lord, magbasa, kundi saliksikin namin to, aralin namin ng inyong salita, Panginoon. I-apply namin to, isagawa namin, at higit sa lahat, i-share po namin sa aming kapwa para mas makilala kanila, Panginoon. Lord God, I pray na ito po ay ma-apply namin sa aming buhay para kami po ay magbago. At maraming salamat, Panginoon, dahil magagawa namin to hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa power na pinagkaloob niyo sa amin, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Lord God, thank you so much and bless every one of us. In Jesus' name, Amen. So, ang atin pong guide questions, number 1, which part of Ezra's example, yung set your heart, obey po siya. So, disregard na lang yung typo error, apply, hindi pala siya obey, study, yan. Study, apply, teach others. Do you feel God is challenging you to grow in right now and why? So, alin po dun sa example ni Ezra, dun sa 4 na yon sa SOAP, yung sa tingin niyo po sinasabi ng Lord or challenge kayo ni Lord na mag-grow ka and bakit? And number 2 po, what helps you stay disciplined and consistent in reading the Bible? And what usually distracts you? So, ito po yung ating guide questions. Thank you so much po sa bawat isa sa atin. God bless you!